sa mahal kong eskwelahan, dali ang buwalis at basahan. Ngayon na si tatay at si nanay, nagkaisa na ang buong barangay. Ipakita ang matinding samahan, pagsalamig ng pagkakaisa. Sama-sama na magbayanihan, pagsisimula ng bagong pasukan. Kahit pandemya ay di mahadlangan, edukasyon din ang Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa nalalapit na pagbubukas ng panuroang taong 2021 at 2022 ay patuloy pa rin ang mga programa na kaakibat ng ating Brigada Eskwela. Bilang pagtugon sa proyekto ng Kagawaran ng Edukasyon na may layuning bawat bata bumabasa, ay inilunsad ang Brigada Pagbasa. At bilang bahagi ng proyektong ito, ngayong umaga ay matutunghayan ninyo ang isang maikling programang naglalayong itaguyod ang pagmamahal sa pagbabasa. Malugod namin kayong tinatanggap sa Brigada Pagbasa na may temang Bawat Estudyanteng Manileño Mahusay Bumasa. Upang formal na umpisahan ang ating programa, samahan ninyo kami sa isang maikling panalangin na susundan ng ating pambansang awit. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon ay ating pakinggan ang pambungad na pananalita mula sa aming masipag at supportive na Master Teacher, Ginoong Wilbert I. Tangi. Sa ating punong guro, Dr. Gia S. Lagitaw, sa aking mga kasamang guro, sa mga guro ng kindergarten, mga magulang at mga mag-aaral ng paaralang EDSES, magandang araw po sa inyong lahat. Ang Brigada Eskwela ay isang taunang activity ng ating paaralan sa paghahanda sa pagbubukas ng taong panuruan. Isa sa mga programa ngayon ay ang Brigada Pagbasa. So, kung hindi lang basta yung physical na paghahanda, so kasama na rin ngayon yung Brigada Pagbasa.
Ito ay naaayon sa DepEd Memorandum Number 173 Series of 2019, yung 3Bs, bawat bata bumabasa. So ano pa yung ibig sabihin nun? Ito yung partnership ng paaralan upang ma-promote natin yung culture of reading or yung kultura ng pagbabasa, no? So Brigada Pagbasa is a nationwide reading movement for the Filipino children and will serve as a platform to synergize efforts and resources to address educational related challenges, lalo na po sa numeracy and literacy. Kaya sa mababang antas pa, kahit na sa mababang antas pa lang ng pag-aaral, lalo na ang mga kindergarten, kayo po mga magulang ang katuwang ng mga guro sa pagkatuto. Kayo ang mga unang guro at patuloy na susuportahan ng mga guro sa paaralan upang maihatid ang karunungan sa inyong mga anak. Sa mga bata, patuloy na magbasa, magkaroon ng tinatawag na kultura or habit ng pagbabasa. Dahil ang pagbabasa maghahatid sa atin ng karunungan, ang magdadala sa atin sa iba't ibang lugar, ang magbibigay sa atin ng kasiyahan, lalo na ngayong nasa gitna tayo ng pandemya. Hindi nyo man pisikal na nakakapiling ang inyong mga guro, subalit sa pamamagitan ng proyektong ito, sana ay patuloy na magkaroon ng kasiglahan at huwag kayong magsawa sa inyong pag-aaral. So, pagpatuloy natin ang gawaing pagbabasa. Maraming salamat po. Ang pagbabasa, pakikinig, at pag-uusap ng mga kwento ay magandang paraan ng pagpapakita sa inyong mga anak kung gaano nakakawili at kahalaga ang pagbabasa. Ang mga batang nawiwiling magbasa sa bahay ay lalong magiging matagumpay sa pag-aaral ng pagbasa sa paaralan. Ngayong umaga ay masasaksihan natin ang pagbabasa at pagkukwento ng ilan sa mga pinagmamalaki nating mga mag-aaral at guro sa ating paaralan. Upang ipakilala kung sino-sino sila, narito si Ginang Ana Jane C. Badidles, Chairman ng Kindergarten. Magandang araw sa inyong lahat. Malugod kong ipinakikilala ang mga storytellers natin sa araw na ito. Ang unang magkukwento ay si May Albert E. Polo. Siya ay 10 taong gulang at incoming grade 4 amethyst. Noong siya ay kinder, nanalo siya ng first place district level sa Y Prep Storytelling Contest. Ang susunod na storyteller natin ay nanalo rin 2 years ago sa patimpalak na iyon. Nakamit niya ang second place division level. Sa ngayon, siya ay incoming grade 2. Siya ay si Lailani Salaw. Ang pangatlo at huli nating storyteller para sa araw na ito ay isang kindergarten teacher. 9 years na niyang hawak ang Kinder Peter Pan at Kinder Tinkerbell. Mayroon siyang YouTube channel kung saan mapapanood ninyo ang iba pa niyang mga kwento. I-welcome natin si Teacher Remy o Maria Remedios B. Lamani. Magandang araw sa inyong lahat! Ako nga ho pala si May Albert E. Polo at ngayong araw na ito ay magbabasa ako ng isang magandang kwento at ang kwento na ito ay ang paglalakbay ni Potpot. Parang puputok sa sabik si Potpot, hindi dahil kaarawan niya bukas, hindi rin dahil
dahil niluluto ng kanyang lola ang paborito niyang pakbet. Hindi rin dahil nanganak ang kalabaw nilang si Marimar. Sabik na sabik si Potpot dahil sa natatanging regalo ng kanyang tatay sa kanyang ika-6 na kaarawan. Regalo ng kanyang tatay ang kanyang unang paglalakbay. Hoy Potpot, anong handa mo bukas? Tanong ng kanyang kaibigang si Anton. Bukas! Bukas na ang alis namin pa Maynila! Bulalas na sabi ni Potpot. Dinadala ni Mang Dani, ang tatay ni Potpot, ang mga produktong gawa sa kawayan o ratan at inilalako sa Maynila. Sa loob ng 2 linggo, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi, tinatahak ng tatay niya at ng kanilang bakang si Malakas ang daan pa syudad. Sa wakas, makikita ko na ang mga higanting gusali, ang mga mabibilis na tren, ang mga larawan na mas malaki pa sa sinehan. Pagyayabang ni Potpot. Ha? Teka, napakhamot si Anton sa ulo. Enrollment na sa Lunes ha? Di ka pa ba mag-aaral? Sasama ako kay tatay at Malakas. Mas masaya yata yun kaysa pumasok sa eskwelahan. Natutuwa ang sambit ni Potpot. Ano ka? Ungot ni Anton. Wala yatang tatalo sa paaralan. 1 taon pa lang akong nag-aaral, pero marunong na akong magbasa ng mga titik, magsulat ng pangalan ko at magbilang. Aanhin ko naman yun. Mas gusto ko yata maglakbay. Tsaka, marunong na akong magbilang, no? Paismig na sabi ni Potpot. 4 plus 7, alam mo ang sagot. Natigilan si Potpot. Itinaas niya ang kanyang mga daliri. Dali-dali siyang tumayo. Uuwi na ako. Kailangan ko pang tulungan si tatay na maghanda ng aming dadalhin bukas. Pagdating sa bahay, dumiretso si Potpot sa karabana at doon sinubukan niyang sagutin ang 4 plus 7. Habang pinapanood niya ang kanyang lola na naghahabi ng basket. 4 na duyan. Tapos, 7 walis. 1, 2, 3. Malalim na nag-isip si Potpot. Nagulat siya nang biglang sumulpot ang lola niya para isabit sa karabana ang huling basket na hinabi nito. Andyan ka pala, Apo. Halika, kakain na tayo. Opo, Lola. Pwede po ba akong matulog dito sa karabana? Para makapag-practice na ako, hiling ni Potpot. Oh, hindi mo lang kaarawan bukas. Nangiting sabi ni Lola sa bel. Sabay gulo ng buhok ng apo. Kinabukasan, nauna pang gumising si Potpot kesa kay Pacman, ang kanilang tandang. Pinakain niya si Marimar at ang guya nito. Inubos niya ng mabilis ang kanyang almusal at nilagok ang 1 basong gatas. Niyakap niya ang kanyang lola at nagpaalam siya rito bago siya sumakay sa karabana. Binulungan niya si Malakas. Malakas, huwag masyadong mabilis ha. Gusto kong makita ang lahat ng daraanan natin. At nagsimula nang lumakad ang karabana ni Potpot. Samot-saring tanawin. Binilang niya ang mga sasakyan na nagpapaligsahan sa highway. May mga makukulay na jeep. May truck na punong-puno ng gulay. May mga bus galing Ilocos. May mga parang tutubing motorsiklo na naghaharutan sa daan. Naubos kaagad ang kanyang mga daliri sa paa at kamay sa kabibilang. Kulang ang 20. 11, 20, 20.
Nung kasunod ng 20, nawala agad iyon sa isip ni Potpot nang dumaan sila sa isang magarbong fiesta at nakisabay sa mabagal na prosesyon. Pinagmasdan ni Potpot ang mga palaisdaang sumasalamin sa langit at ang mga pananim na palay na tila kumakaway. May ingay na palengke sa daan, paliga ng basketball sa tabi ng lansangan, at mga asong humihilata sa kalsada. May mga dikit-dikit na bahay, may magkakalayo, may nagkukutuhan sa hagdan, at may pusang bitbit ang kanyang kuting. At dahil mabagal maglakad si Malakas, sari-saring kwento ang natunghayan ni Potpot. May nag-aaway na 2 lasing sa tabi ng daan. Siguro, naubos na ang kanilang beer at kwento, kaya nag-aaway na lang sila. May binata at dalaga, nagliligawan sa tabi ng dagat. Siguro, ayaw ng magulang ng babae sa lalaki, kaya dito sila nagkikita. May nagtutangit sa lamay. Sigurado, yung makadilawang mananalo. Ngising aso eh. Pero, ang pinakapaborito ni Potpot ay ang mga kwento ni Maya. Naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan si Maya. Nang napadaan sila, nakisakay ito at nakipagkwentuhan kay Potpot. Potpot, parang tunog ng busina ng jeep at ng bisikleta ni Mang Tering, yung nagbebenta ng pandesal sa amin. Maya, parang yung ibon. Magaling ka rin bang kumanta? Oo naman. Tinuruan kami ni Teacher Feli ng bagong kanta. Yung titilaok, sabi ng manok, gising-gising, batang tulog, paghantang kwento ni Maya. At inilabas nito ang libro mula sa bag nito. Tingnan mo, may mapa ng Pilipinas ang libro ko. Nandito tayo ngayon sa Pampanga at dito naman kayo papunta. Makikita sa Manila ang Reserve Park at ang Universidad ng Pilipinas. Doon ko gusto mag-aral paglaki ko, pahayag ni Maya. Pinagmamasdan ni Potpot ang mga larawan sa libro habang nakangiting nagmamasid si Mang Dani sa kanya at sa kanyang bagong kaibigan. Binilang pa nila ang mga punong nadaraanan nila, 1 hanggang 20, pero hindi tumigil sa kabibilang si Maya. 21, 22, 23, hanggang sa makarating sila sa harap ng bahay ni Maya. Dito na ako bababa. Daan kayo uli pagbalik na kayo ha. Paalam nito. Pinanood ni Potpot si Maya papasok sa bahay. Napaisip siya ng malalim. Ang galing naman ni Maya. Alam niya ang kasunod ng 20. Siguro, alam niya ang sagot sa 4+7. Potpot, malapit na tayo sa lungsod. Sabi ng tatay niya. Napansin ni Potpot na kumonti ang puno at dumami ang tao sa lansangan. Tumambad sa kanya ang nagtataasang bahay na may nakapatong na mga dambuhalang larawan. Billboard daw ang tawag sa mga iyon, sabi ni tatay. Tuwang-tuwa siya sa mga larawan. Binabasa ng kanyang tatay ang mga billboards. Potpot, pag pumasok sa paaralan, ikaw na ang magbabasa sa mga iyan. Natutuwa ang sambit ni Mang Dani. Tay, ayoko pumasok sa eskwelahan. Gusto kitang samahan sa paglalakbay at pagbebenta ng mga basket na gawa ni Lola. Ungot ni Potpot. Anak, kung gusto mo akong samahan, dapat marunong ka ring magbasa ng mga karatula para alam natin
papunta. Lumalabo na rin kasi ang mga mata ko, paliwanag ni Mang Danny. Matagal silang tumigil sa Maynila. Nakarating sila sa Quezon City, Marikina, Taytay, Tanay at Antipolo. Kailangang maubos muna natin ang benta, Potpot. Sa loob ng 2 buwan, naghanap sila ng lugar na mapagpastulan at maraming dumaraang tao. Doon, nangarap sila ng sabay ni Malakas habang sabay ng umunguya ng damo. Minsan noong nakahimpil sila sa Commonwealth, katabi ng universidad, iniwan ni Mang Danny si Potpot para bumili ng bigas. "Bata, magkano ang isang pamaypay?" tanong ng isang ate. 25 po, sagot ni Potpot. "Pabili nga ng isa," sabi ng ate. Sabay abot ng 50 pesos sa kanya. "Naku, magkano kaya ang susukli ko?" Napakamot sa ulo si Potpot. "Akin na sukli ko at nagmamadali ako." Pangulit ng ate. "Magkano po ang sukli niyo?" Nahihiyang tanong ni Potpot. 25 rin. Pagkaabot ni Potpot ng sukli, may tumigil namang kotse. Bumusina ito at bumukas ang bintana nito. "Psst! Magkano ang isa nun?" Itinuro ng nguso ng nakasalaming mama ang duyan. Napaisip si Potpot. "Magkano na nga ang duyan? Parang 200 ata." 200 po. "Ay, 250 pala." "Ano ba talaga? Ganito na lang. Isulat mo rito ang cellphone number nyo at tatawagan ko na lang kayo. Baka mag-order kasi ako ng marami." "Sir, di ko po kabisado ang numero namin at di pa po ako marunong magsulat." "Sayang naman." "Sige, babalik na lang ako." At humarurot palayo ang asul na auto. Maya-maya, may dumaang matanda. "Iho, pakibasa naman ang karatula ng jeep na aking sasakyan. Nawala kasi ang aking salamin. Hindi ko tuloy alam kung saan ang ruta ng jeep na aking sasakyan." "Naku po, Lolo, pasensya na po. Di pa po ako marunong magbasa," paliwanag ni Potpot. Habang naglalakad palayo ang matanda, malungkot si Potpot. Siguro, alam ni na Anton at Maya kung magkano ang isusukli sa alip. Siguro, marunong silang magsulat ng mga numero at mga salita. Siguro, matutulungan nila si Lolo. Siguro, kung papasok ako sa paaralan, matututo na rin ako magbasa, magsulat, at magbilang. Bulong ni Potpot kay Malakas. Pag-uwi nila, bumungad kay Potpot ang bundok arayat at dumaraan uli sila sa bayan ng Apalit. Naghintay sila ng tatay niya sa tapat ng eskwelahan ni Maya. Tuwang-tuwa si Maya nang makita sila. "Halika!" yakag nito kay Potpot. Pumasok sila sa classroom ni Maya. Ayun! Nakaupo sa harap si Teacher Feli. Nag-aayos ng mga libro. Puntahan natin. Ipakikilala kita. Ikaw pala yung kaibigang manlalakbay na ikinikwento sa akin ni Maya. Sabi ni Teacher Feli. Napansin nitong nakatitig siya sa mga libro. Gusto mong magbasa? Eto,
Magbasa muna kayo ni Maya. Dahan-dahang umupo si Potpot. Tahimik na pinagmamasdan niya ang mga libro sa mesa. May makakapal, may payat, may makukulay, may black and white lang. Kumuha siya ng isang aklat. Biglang bumulaga ang iba't ibang hayop. Binuksan naman niya ang isang panglibro. Naglundagan at sumayaw ang mga titik at numero. Hinuli niya at pinagtabi ang mga numerong 7 at 4. Pag 7 plus 4, ang turo ni Teacher Feli, 7 in your head. Tapos, magbilang pa ng 4. Paliwanag ni Maya. 7 plus 4, 7 in my head, 8, 9, 10, 11! 11 ang sagot! Hiyaw ni Potpot. Mula noon, tuwing mapapadaan ang karabana nila sa apalit, lagi nang pumapasyal si Potpot sa paaralan ni Maya. Saling katkat siya sa klase ni Teacher Feli. Pagkatapos ng klase, nagbabasa sila ni Maya ng mga librong sadyang inihanda ni Teacher Feli para sa pagbisita niya. Minsan, nakikipaglaro siya ng habulan at taguan sa mga klase ni Maya. Bukas, magpipitong taong gulang na si Potpot. Alam niya ang pakiramdam ng pagong, suso at umang. Alam niya kung paano ang mabuhay na dala-dala ang bahay. Marami siyang natutuhan sa paglalakbay sa lansangan. Ngunit, alam niyang hindi sapat ang mga iyon tulad ng mga alam ng kanyang mga kaibigan, sina Maya at Anton. Kaya sa darating na pasukan, hindi muna siya sasama kay Malakas at sa kanyang ama. Papasok na siya sa paaralan. Pero sa bakasyon, bibiyahe uli siya para tumulong magbenta ng mga basket, walis at duyan. At doon na natatapos ang kwento ni Potpot. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Si Maymay at ang kanyang aso at pusa. Nag-iisang anak ni Mang Tibo at Aling Tina, si Maymay, kung kaya't parang kapatid na ang turing niya sa mga alaga. May aso siyang si Bruno at pusa na ipinangalanan niyang si Kiting. Araw-araw, naglalaro sina Maymay, Bruno at Kiting. Kahit ang mag-asawa ay nagdadala saya sa muka ng kanilang nag-isang anak sa tuwing nakikipaglaro ito sa mga alaga niya. Subalit, hindi alam ni Maymay na may inggitan na nangyayari sa pagitan ni Bruno at Kiting. Isang araw, habang nasa talyer si Mang Tibo nagtatrabaho, at si Maymay naman ay sumama kay Aling Tina sa tindahan. Nag-away ang dalawa. Hindi sinasadyang nalaglag si Kiting kay Bruno, na siya namang natutulog sa sala ng munting bahay ng pamilya Santos. Nagising ang aso at nagalit dahil mahimbing na sana ang tulog niya. Hinabol ni Bruno si Kiting at nang madatnan niya ito ay pinagkakagat niya. Hindi naman nilakasan ng aso ang pagkakagat sa pusa. Pero nagdulot ito ng mga maliliit na pasa. Pag-uwi ni Maymay, nagalit siya kay Bruno. Hindi niya ito pinakain.
Habang awang-awa siya kay Kiting. Nais ng bata na matuto raw ang aso, kaya ginawa niya ito. Kahit masakit rin sa kanya. Nanghina si Bruno at masakit ang loob niya sa parusa ni Maymay. Umalis ulit si Alintina at ang anak niya. Saktong pagsarado ng pintuan, tinulak ni Kiting ang kanyang kainan patungo kay Bruno. Hinang-hinaman, bumangon ang aso at kinain ang natitirang pagkain sa kainan ng pusa. Si Kiting naman, umupo lang sa gilid at pinanood lang ang aso na kumakain. Nasiyahan si Bruno sa ginawa ng pusa at nagkabati rin sila. Subalit, masama pa rin ang loob ng aso kay Maymay. Noong dumating sila ng nanay niya, ay hindi ito lumapit. Tanging si Kiting lang. Nilapitan ng bata ang alagang aso at hinimas-himas ang ulo nito. Bruno, balik ka pa rin ba sa akin? Laro na tayo ni Kiting. Ikaw kasi, huwag mo na ulit kakagatin si Kiting. Ang late-late pa naman niya. Sabi ni Maymay sa aso. Ipinangako ni Maymay na hindi na niya papagutuman muli si Bruno. Nagsisi rin siya sa ginawa niya sa aso at ipinangako niya sa sarili na hindi na niya paparusahan ang mga alaga kahit ano pa man ang mangyari. Parang naintindihan naman ni Bruno ang sinabi ni Maymay. At agad-agad itong tumayo at lumapit sa pintuan. Hudyat na gusto na niyang makipaglaro. Simula noon ay hindi na nag-aaway sina Bruno at Kiting. Hindi na rin nagagalit ang aso sa tuwing hindi sinasadyang malaglag sa kanya ang pusa at magigising siya mula sa mahimbing niyang tulog. Araw-araw, dinadalhan ni Maymay ng special na pagkain sina Bruno at Kiting. Nawala na ang takot ng pusa sa malaking aso. Masayang araw mga bata! Ngayong araw na ito ay may hinihandang kwento si Teacher Remy para sa inyo. Pero, bago yan, mayroon muna akong tanong sa inyo. Nakakita ka na ba ng ampalaya? Alam mo ba kung ano ang kanyang itsura? Alam mo ba kung ano ang kanyang lasa? Alam mo ba kung ano ang kanyang kulay? At alam mo ba kung bakit ganoon ang itsura ng ampalaya? Mamaya malalaman mo yan. Ang kwento natin ngayong araw na ito ay pinamagatang Alamat ng Ampalaya. Kwento ito ni Ogie D. Rivera at guhit naman ni Cora D. Albano. Noong araw, sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay. Dito makikitang naghahabulan sina labanos at mustasa. Nagpapatintero rin sina bawang, sibuyas, upo, at patola. Nagtataguan sina singkamas, talong, at luya. Habang nagluluksong baka
sina kamatis at kalabasa. Isang araw, umusbong ang isang kakaibang gulay. Siya ay si ampalaya. Maputlang maputla ang kulay ng balat niya. At sa kahit anong lasay, salat siyang talaga. Dahil dito, unti-unting pumulupot ang mabalahibong inggit sa katawan ni ampalaya. Naging bugnutin siya at mainitin ang ulo. Lahat ng gulay na lumapit sa balag niya ay binubulyawan niya. "Huwag kayong lumapit sa akin! Hindi ko kayo kailangan! Layas!" Dahil dito, nilayuan tuloy siya ng lahat ng gulay sa bayan ng Sariwa. Isang maalinsangang gabi, isang maitim na balak ang namulaklak sa utak ni ampalaya. Kailangan magkaroon din ako ng lasa, kulay at ganda tulad ng ibang mga gulay. Bulong ni ampalaya sa sarili. Habang nananaginip ang mga gulay, isinagawa ni ampalaya ang kanyang balak. Dahan-dahan, kumapang siya papalapit sa mga balag ng mga walang kamalay-malay na biktima. Sinunggaban niya ang tamis ni kalabasa. Isinilid niya sa kanyang bayong ang asim ni kamatis, pati na ang anghang ni luya. Nakita rin niyang nakasampay sa bintana ang kaputian ni labanos. Agad niya itong kinuha. Sinaklot din niya ang lilang balat ni talong at ang luntiang pisngi ni mustasa. Ipinuslit din niya ang lutong ni singkamas, ang manipis na balat ni sibuyas, ang malasutlang kutis ni kamatis, at maging ang gaspang ni patola. Ha 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 ha! Sa wakas, nasa akin na ang lahat ng lasa, kulay at ganda. Siguradong kaiinggitan ako ng lahat ng gulay, sabi ni ampalaya sa sarili. Kinabukasan, umalingaw-ngaw ang balita tungkol sa nakawang naganap. Nagtipon-tipon ang lahat ng gulay. Lumuwa ang mga mata ng lahat nang biglang dumating ang isang di inaasahang bisita. Isang dayuhang gulay. Iba't iba ang kulay ng balat niya. At kaya pa niyang mag-iba-iba ng lasa. Kahanga-hangang gulay talaga. Ngunit, para kay kamatis, kaduda-duda ang pagkagulay ng bisita. Kaya't kinagabihan, tinipon niya ang mga kasamang gulay. At sama-sama silang nanubok sa balag ng dayuhang gulay. Kitang-kita nila ang dayuhang gulay nakaharap sa salamin habang isa-isang hinuhubad ang mga lasa, kulay at ganda mula sa katawan niya. Nagulat sila nang tumambad sa harap nila ang isang maputlang gulay.
ang bugnuting si Ampalaya. Isinakdal sa harap ng kalungti-lungtian, kasari-sariwaan, kasusta-sustansyang hukuman ng mga gulay si Ampalaya. Dumating sa paglilitis ang lahat ng gulay sa bayan ng Sariwa. Nandoon din bilang hukom ang mga diwata ng araw, lupa, tubig at hangin. Hindi pa nililikha ang gulay na nagtataglay ng lahat ng lasa, kulay at ganda ng kalikasan. Sigaw ng diwata ng araw. Ikaw ay napatunayang nagkasala laban sa batas ng mga gulay at sa batas ng kalikasan. Bulong ng diwata ng lupa. Ampalaya, ikaw ay parurusahan. Hikab ng diwata ng tubig. Bilang parusa, lahat ng ninakaw mong lasa, kulay at ganda mula sa mga kasama mong gulay ay mapapasa iyo na. Ugong ng diwata ng hangin. Parusa ba yun? Ano bang klaseng parusa yun? Buska ng bugnuting si Ampalaya. Pagkaraan ng paglilitis, nangako ang mga diwata na ibabalik nila ang mga lasa, kulay at ganda ng mga gulay na ninakaw ni Ampalaya. At nang gabing iyon, may kagila-gilalas na nangyari kay Ampalaya. Nag-away ang lahat ng lasa, kulay at gandang ninakaw ni Ampalaya sa loob ng katawan niya. Nang magsuntukan ang puti, lungtian, lila, dilaw at iba pang kulay, nagmantsa ang madilim na lungtian sa kanyang balat. Nang magsabunutan ang kinis at gaspang, lumabas ang kanyang mga kulubot. At nang magsigawan, ang tamis, asim at anghang, lumitaw naman ang pait. Mula noon, naging madilim na lungtian ang kulay ni Ampalaya. Naging kulubot ang balat niya at naging mapait ang lasa niya. Ngayon, kahit masustansyang gulay, si Ampalaya, marami ang hindi nagkakagusto sa kanya. Pero, alam nyo, nagsisi na si Ampalaya. Sa susunod nyo siyang makita sa inyong pinggan, subukan nyo siyang tikman at patawarin sa kanyang mga kasalanan. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw na ito. Sana'y naibigan nyo ang ating kwento at sana'y may natutunan kayo mula sa ating kwento. Hanggang sa muli! Paalam! Napakaganda ng mga kwento, hindi ba? Ilan lang yan sa mga kwentong maaari mong basahin kasama ang iyong anak. Subukang magbasa kasama ang iyong anak araw-araw. Ito ang isang tanging importanteng bagay na maaari mong gawin upang matulungan ang iyong anak na matutong bumasa at maging matagumpay sa paaralan. Ang mga batang binasahan noong sila ay mas bata pa ay mas malamang na mapamahal sa pagbabasa at maging mga magagaling na mambabasa sa kanilang pagtanda. Simula ng pagbabasa kapag ang iyong anak ay bata pa. Wala itong hindi magandang maidudulot.
Pakinggan natin ngayon ang pangwakas na pananalita mula sa aming napaka-active na Master Teacher at tagapangulo ng Brigada Eskwela, Ginang Janice N. Gagante. Isang mapagpalayang umaga po sa lahat mula po sa buong pamunuan po ng Paaralang Epifanio de los Santos. Ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa pakikibahagi niyo po sa mga gawain na may kinalaman po sa Brigada Pagbasa. Tunay nga po na ang pagkatuto ng pagbabasa ay isa sa mga pundasyon ng ating mga mag-aaral upang sila ay magkaroon ng pagkakataon na mas madaling matuto. Kayo po bilang mga minamahal po naming mga magulang ang aming pong katuwang sa adhikain na ito. Alam po namin na hindi po imposible ang ating pangarap na ang bawat batang EDSES ay marunong magbasa sapagkat kayo po ay nasa aming likod. Kapit kamay, kapit bisig po nating tatahakin ang mga hamon na ibinigay ng pandemya. Hindi po matatapos, hindi po mahahadlangan ang pagkatuto ng ating mga anak, ng aming mga mag-aaral ng dahil lamang sa pandemya na ito. Kayo po ang aming hero, kayo po ang aming sandigan. Muli, maraming salamat at ipagpatuloy po natin ang alab ng pagmamahal sa pagbabasa. Maraming salamat and enjoy the rest of your days. At dyan na po natatapos ang ating maikling programa ngayong umaga. Mula po sa mga guro ng kindergarten, sa pangunguna ng aming grade chairman at master teacher, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Ako po si Binibining Christine Ann Argonza, ang inyong tagapagdaloy ng palatuntunan. Sama-sama tayong lahat, kinabukasan ng bata ating itaas. Tayo na